Kaso ni Isabela Guzman, mga katotohanan at kalagayan sa 2026. Noong Agosto 2013 ay naging sentro ng isa sa mga pinakamatinding krimen sa Colorado, si Isabela Guzman. 18 taong gulang matapos niyang patayin ang sariling ina na si Yun Mihoy sa kanilang bahay sa Aurora. Ang insidente ay umani ng pambansang atensyon at kalaunan ay naging viral sa social media. Madalas sa may maling impormasyon. Narito ang mga napatunayang katotohanan. Ang krimen. Petsa, August 28, 2013, lugar, Aurora, Colorado. Biktima, Yun Mihoy, 47 taon gulang. Detalye, sinaksak ni Guzman ang kanyang ina ng 79 beses, hindi 151 gaya ng sinasabi sa ilang viral post. Saksi, ang kanyang stepfather na si Ryan Hoy ay nasa bahay nang mangyari ang krimen. Paglilitis at hatol. Taon 2014, hatol, not guilty by reason of insanity, hindi guilty dahil sa sakit sa pag-iisip. Diagnosis, paranoid schizophrenia. Testimonya, nakaranas si Guzman ng matinding delusyon, kabilang ang paniniwalang ang kanyang ina ay ibang tao at ang pagpatay ay makapagliligtas sa mundo. Parusa, walang takdang pagkakakulong sa Colorado Mental Health Institution sa pueblo. Pagiging viral. Noong 2020, muling lumabas sa TikTok ang video ng pagharap ni Guzman sa korte. Maraming gumamit ng musika tulad ng Sweet But Psycho at nagkaroon ito ng milyon-milyong views. Kadalasan, hindi ipinaliwanag sa mga post ang totoong krimen sa likod ng video na nagdulot ng diskusyon tungkol sa mental health at kultura ng social media. Kalagayan sa 2026, nananatiling nakakulong si Guzman sa Colorado Mental Health Institute sa Pueblo. Simula 2021, pinayagan siyang lumabas sa ilalim ng supervised outings at GPS monitoring. Ang posibleng paglaya ay nakadepende sa desisyon ng korte kung siya ay ligtas nang makihalubilo sa lipunan. Bakit mahalaga ang kaso? Patuloy na binubuksan ng kaso ni Isabela Guzman ang mahalagang tanong. Paano dapat harapin ng hustisya ang mga kaso ng matinding sakit sa pag-iisip? Kailan masasabi na ligtas na makabalik sa lipunan ang isang pasyente? Ano ang epekto ng paggawa ng viral content mula sa totoong trahedya? Ang pangwakas, ang kaso ni Isabela Guzman ay paalala ng ugnayan ng krimen, kalusugang pang-isip at social media. Sa kabila ng mga maling impormasyon online, nananatiling totoo ang mga pangunahing detalye. Isang inang nawala, isang anak ang napatunayang may sakit sa pag-iisip, at higit isang dekada na ang lumipas, patuloy pa rin ang pag-uusap tungkol dito.